Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo at tayo po ay nadako na po sa pag-aaral po ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At bago po sa ating Bible study, tayo na po lahat ay muling magkaisang manalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Heavenly Father, in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ, and through the reading prayer of our beloved pastor, Evangelist Wiltis Radameda, your end-time prophet. Hallelujah. Praise the Lord. Humihingi po kami, mahal na Panginoon, ng kapatawaran sa lahat po ng aming nagawang mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala sa iyong harapan, sa isip, sa salita at sa gawa. Aman Diyos na makapangyarihan sa lahat, have mercy, have pity upon us. Cleanse, O Lord, with your most precious blood that was shed on the cross of Calvary. Create in us a new clean heart, a new mindset that will do your will until you return. Fill us all, Lord, with your Holy Spirit and make us all worthy of your calling for your kingdom. Heavenly Father, we ask you to bless and anoint your holy word. Be with us and guide us. We can do nothing without you, Lord. I also ask you, Father, to bless and anoint every single word that will come out from my lips, and let it be a blessing to each and every one of us. Lord, open our spiritual eyes to see and our ear to hear. Give us all wisdom to comprehend and understand your holy word. This is we pray in your holy and mighty name, our Lord Jesus Christ. And through the reading prayer of our beloved pastor, we bind and rebuke all power of darkness, doubts, unbeliefs, hindrances, distraction. Cast out in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. First and foremost, I would like to give the highest praise, the highest worship, the highest glory, and everlasting thanksgiving to our Lord of Lords, King of Kings, ever dearest Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. And I would like to give my greetings and double respect to our beloved pastor, Evangelist Wiltis Radameda, to his beloved children, to his beloved grandchildren, great-grandchildren, and to his beloved in-laws. And I would like also to cherish and treasure the loving memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. And to all of you, beloved brethren, a pleasant good afternoon, and may the blessings of our Lord Jesus Christ come upon in your lives in material, physical, and most importantly, spiritual blessing. At pumabati rin po ako sa ating po mga birthday celebrants for this month, March. Binabati ko rin po ang beloved Sister Epi Tolentino and beloved Ed Ortiz na may nagkaarawan today o kahapon. Hallelujah, praise the Lord. Pagpalain po kayo lahat na mahabang buhay, malalakas na katawan, sa lahat ay spiritual na pupala. And to all our webcast viewers, God bless you all din po na kayo po ay kasakasama namin na pinapupurihan, niluluwalhati ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa pamamagitan po ng panunood po ng webcast live. Hallelujah, praise the Lord. Tayo tuloy-tuloy na po. At ang ating pong pag-aaralan, ang ating pong topic for today is Heavenly Crown. Makalangit na korona. Hallelujah. Praise the Lord. Let us start it by reading the Holy Word of our Lord God. Could you please read Hebrew chapter 6, verse 10? Hebrew chapter 6, verse 10. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward his name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Amen. Mga Hebreo talatan 6, versikulo 10. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong mga gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Amen. Amen. Purihin po ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. God bless you po, beloved preacher, for reading the Holy Word of our loving God.
Ating pong bigyan ng isang mas tigabong palakpakan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah, praise the Lord. In God's grace, He freely, our God, gives salvation to those who believe in Jesus. We cannot earn it, nor do we deserve it. However, our Father does notice when we live according to His will, and He promises to reward us according to what we have done for Him. Ang biyaya ng Diyos, malayang binibigay niya ang kaligtasan sa mga naniniwala sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hindi natin ito makukuha o mapapasa atin at hindi rin tayo karapat-dapat. Subalit napapansin at nakikita o nalalaman ng ating makapangyarihan Diyos kapag namumuhay tayo ayon sa Kanyang kalooban. At Siya ay nangangako na gagantimpalaan tayo ayon sa mga ginawa natin para sa Kanya. So, ang reward na manggagaling sa ating mahal na Panginoon ay depende kung anong ginawa natin para sa Kanya. Hallelujah, praise the Lord. Ano ba ang dapat natin gawin para tayo po ay magkaroon ng mga crown o mga reward na ito na ipinangako ng ating mahal na Panginoon? Ang kinakailangan po lamang yung wholehearted obedience to the Word of God. Buong pusong pagtalima sa lahat ng kautusan o salita ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Malaki, maliit man, kinakailangan nating sundin. Hallelujah, praise the Lord. Ating pong basahin na susunod na Revelation chapter 22, verse 12. From the book of Revelation, chapter 22, verse 12. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Amen. Apokalipsis, talatang 22, versikulo 12. Narito, ako'y madaling pumarito, at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Amen. Amen. Purihin po ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Muli po natin palakpakan po ang ating mahal na Panginoon. Tunay nga po, ipinaunawa sa ating mahal na Panginoon. Meron para tayong tatanggaping gantipala kapag tayo patuloy na sinasabuhay ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. The Bible says, behold, I am coming quickly, and my reward is with me. To reward each one as his work deserves. Whether large or small, service done in Jesus' name will be blessed. We must be careful, though, that our actions are for Christ's glory. If our motives is self-serving, the only benefit we receive is the praise, if any, that we hear from people in this life. Kaya po napakahalaga na sinasabi sa banal na kasulatan na para tayo makatanggap ng ganitong klase ng reward o corona na nagbubuhat sa ating mahal na Panginoon, kinakailangan po na tayo tatalima sa kanyang mga kautusan. Sinabi sa banal na kasulatan, narito ako'y dumating na madali at ang aking gantimpala ay nasa akin, na gantimpala ang bawat isa ayon sa nararapat sa kanilang mga ginawa. Malaki man o maliit ang paglilingkod na ginagawa sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Gayunpaman, dapat tayo mag-ingat na ang ating mga pagkilos o layunin ay dapat para sa ikaluluwalhati lamang ng ating mahal na Panginoon. Kung ang motibo at hatikain ay pang sarili, ang tanging pakinabang na matatanggap natin ay ang papuri kung mayroon man na marinig natin mula sa mga tao sa buhay na ito. Tayo naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hindi tayo maging tanyag o maging mataas o sinasabi sa harapan ng mga tao. Tayo naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ating sinasabuhay ang kanyang banal na salita para sa ating mahal na Panginoon lamang at dito siya nalulugod kayong ating ginagawa. Walang pinakamagandang bagay dito sa ibabaw ng lupa na kahit pa ikaw ang pinakamataas na tao dito sa ibabaw ng lupa, kahit pa ikaw ang pinakamataas ang pinag-aralan, kahit pa ikaw ang pinakamayaman dito subalit kung ikaw walang Diyos sa iyong sarili, o wala kang kinatatakutan Diyos, o wala kang pinaglilingkuran Diyos,
walang saysay ang ginagawa mo yan. Dahil yung iyong pag-aari dito sa ibabaw ng lupa, yung kayamanan o yung katalinuhan o yung katanyagan o kabantugan, hanggang dito lamang yan. Pag ikaw ay kinuha ng mahal na Panginoon ang iyong hiram na buhay, na sadya naman mangyayari sa lahat ng tao, habang hindi po bumabalik ang ating mahal na Panginoon upang kunin ang kanyang mga binanal, ay sigurado, pag ikaw walang close, intimate relationship sa ating mahal na Panginoon, hindi mo siya makakasama sa eternity. Dahil ang eternity, dalawa lamang ang pupuntahan, is either hell or heaven. Kaya nasa sa ating desisyon kung saan ang gusto natin puntahan. Pero 100% ako na wala tayong ninanais, kaya tayo nandito at naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Para pag kinuha ng mahal na Panginoon ang ating hiram na buhay, at kapag ang mahal na Panginoon, kung tayo buhay pa at bumalik ang mahal na Panginoon, tayo isasama, pipiliin niya at irarapture yung kukunin, makikipagkita sa alapap at makakasama niya walang hanggan. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya po, huwag tayo mag-alinlangan. Isentro po natin talaga ang ating mga pag-iisip, lahat ng ating ginagawa para sa ikaluluwa lahat ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Yung patotoo kanina ng ating isang kapatiran ni Ferrer, magandang patutuo yun bilang isang mananampalataya. Talagang kinuha siya, tinawag siya natin mahal na Panginoon na siya magpapakamatay na lamang, subalit nakakilala siya dito sa Jesus Miracle Crusade International. Bakit po ba ganon? Napakarami, hindi siya lang ang nakakilala sa ating mahal na Panginoon na talagang wala na siyang pananampalataya sa kahit saang relihiyon. Sa Diyos na walang pananampalataya. Pero tinawag siya ng mahal na Panginoon dahil bata pa lamang siyang maliit, pinapanganak, pinili na siya natin ng mahal na Panginoon. Kaya dadating sa atin na buhay na kahit anong kasamaan natin ginawa, subalit after na makakilala mo ang ating mahal na Panginoon, na bago ang iyong buhay, babaguhin ang ating mahal na Panginoon, sigurado ka sa buhay niyo. Subalit, nakilala mo na mahal na Panginoon, natuto ng marami ka na natanggap na pagpapala, subalit, bakit mo iniwan ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon? Dahil pa sa tukso? O dahil sa pride? Number one, pride. Tayo mga tao, talagang pinadadaan tayo sa mga pagsubok. Tinatandis tayo ng ating, kung kaya mo lampasan ang mga pagsubok na yan, lalo na dito sa loob ng church. Dati marami, pero marami din ang umalis. Bakit? Natalisod dito sa loob. Pero mga hindi nagustuhan sa mga kapatiran na malabo sa kanilang standard sa pagkakaalam nila, hindi na dumadalo. Hindi nyo ba nalalaman ang pagdalo isang mahalagang utos ng ating mahal na Panginoon? Bakit po? Dahil ito ang daan para tayo ay makapaglingkod sa pamamagitan ng ating pagsasama-samang paghahandog ng mga awitan, pakikinig ng kanyang banal at mga patotoo. Itong ginagawa natin sa loob ng panambahan ay para papurihan lamang ang ating mahal na Panginoon. Wala nang iba. Kaya po napakahalaga at dito rin tayo babaguhin ng ating mahal na Panginoon. Dahan-dahan tayong binabago. Hindi pa pwedeng babaguhin kaagad. Dahil tayo po ipinanganak o ang ating pong kapaligiran, ating kinalakihan ay kamunduhan. Wala tayong alam tungkol sa relihiyon o relasyon sa ating mahal na Panginoon. Dahil ang tinuro sa atin ng ating mga ninuno, mga magulang, ay ibang klaseng relihiyon ang naglilingkuran natin. Subalit, isa pala tayo sa mga tinawag ng mahal na Panginoon upang tayo po ay maglingkod sa totoong gawain ng ating mahal na Panginoon. But, sasabihin kong totoo, dahil ang isang gawain ay yan ay may kalakip na himala, pagpapala, pagbabago ng buhay ng mga tao. Kung ang isang kongregasyon na niya pinupuntahan, walang pagbabago na ganap sa inyo, wala ka sa katotohanan. Bakit po? Dahil walang Espiritu ng Diyos sa loob ng gawain yan. At ang Espiritu ng Diyos ay nananahan lamang sa puso ng mga bawat tao na siyang tumutulong upang tayo maging karapat-dapat sa kanyang harapan. Dahil ikaw ay pinili, marami ang tinawag, pero ilan ang kanyang mga pinili. Yun lamang po na talagang naglilingkod ng tapat sa ating mahal na Panginoon. Wala na tayong dapat pang pag-isipan pa. Malapit nang bumalik ang mahal na Panginoon. Ang pagkakataon ay nasa atin na sa mga oras at sandaling ito. Huwag na tayong magpapatumpik-tumpik ng paglilingkod. Isentro po na natin ang ating mga buhay sa paglilingkod po sa ating mahal na Panginoon at ipamuhay ang kanyang banal na salita.
Napakahalaga dahil sinabi sa banal na kasulatan na kapag ikay merong isang kautusan na hindi mo tinalima o hindi mo ginawa, nagkasala ka sa lahat. Ay itong pagdalo ito'y isa sa utos ng ating malabat. At meron pang isa, yung ating Holy Supper, kautusan yan ng ating mahal na Panginoon. Dapat huwag nating hindi sali ka sa banal na hapunan. Dahil ang sabi ng mahal na Panginoong Jesucristo, pinagputol-putol niya ang tinapay, sinabi niya, kainin mo ito in remembrance of me. Nung pinainom siya ng juice o ng katas ng ubas, gawin mo ito. Ito ang aking kasulatan o tawag doon yung yes, dugo. Yung parang ang inyong pinanumpa ang I don't know the term, basta ang mahalaga doon, ayun sinasabi niya ito ay aking dugo. Lagi niyo itong gagawin para ako lagi niyo maalala. Hallelujah, praise the Lord. Sorry kung hindi ko nakalimutan ko yung tamang word pag ikaw nakikipag-kontrata. Ayan kontrata ng ating mahal na Panginoon. Kaya huwag natin hindi tatalimain o susundin. Kung anuman tayo hindi nakakadalo sa mga pagkaminsan sa linggo, pero gawin nyo ng paraan na yung ating Holy Supper ay nandoon kayo. Kung ano man ang inyong kadahilanan, kahit hindi kayo malo, pero sana yung mga hadlang, yung mga agam-agam ng pagdalo ay mawala sa inyong mga buhay. Dahil dito lamang tayo pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Kung magpala ang mahal na Panginoon, material, physical, at spiritual, pagpapala. Pagpapalain ka ng material, pero yung eksakto lang, na hindi ka pagkukulangin, hindi ka magiging mahirap, hindi ka magdadahop. Dahil ayaw ng mahal na Panginoon na lumaki ang ulo pag ikay mapira na, baka ang salip na ikay magpunta sa dito, ay kusang kang liwaliw, magbabakasyon, mag-around the world ka, salip na ikay dumalo sa banal na gawain. Tayo tinawag ng ating mahal na Panginoon para sa ating papurihan at luwalatin at paglingkuran. At anong pangako? Yung heavenly crowns. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. While we look forward to rewards that we will be given in heaven, some blessings can be experienced now. For example, there's great joy in allowing God to bless others through us. In addition, there's a profound sense of fulfillment when we lead a person to Jesus and teach them how to walk by faith. Habang hinihintay natin ang gantimpala na ibibigay mula sa langit, ang mga katulad na pagpapala ay maaaring maranasan na natin sa ngayon. Halimbawa, ang malaking kagalakan sa pananalangin sa Diyos na pagpapalain ang iba sa pamamagitan natin. Ano po yun? Kapag ikaw ay nakapagdala na isang makasalanan sa harapan ng ating mahal na Panginoon, maraming kasalanan ang napapatawad at nawawala. Maging ang kasalanan mo, patatawarin ng ating. Diyan niyang kahalaga ang ating pong pagdadala ng kaluluwa sa harapan ng ating mahal na Panginoon. At kung halimbawa naman tayo dinala na sa harapan ng ating mahal na Panginoon mula nakilala, ay patuloy mong kilalanin ang mahal na Panginoon at doon ka lubos sa pagpapalait. At nakikita ko lahat na nakakilala sa mahal na Panginoon ay nakakilala dahil sa mga karamdaman, problema, bisyo, mga problemang hindi na makayanan na halos magpapakamatay na, doon nila natuklasan ang tunay na kahulugan ng pananampalataya. Ang tunay na Diyos na nagpapagaling ng karamdaman, nagbabago ng buhay, naglulutas ng problema, lahat bibigay sa iyo ang kagalakan. Hallelujah, praise the Lord. Bilang karagdagan, mayroong isang malalim na pakiramdam ng katuparan kapag dinala natin ang mga tao sa mahal na Panginoon at tinuturuan sila kung paano lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Serving others is both a great benefit and a responsibility. We should prayerfully consider our motives to make sure that our goal is to glorify our Lord Jesus Christ. Only then we will receive God's full blessings. Rewards given not just in eternity, but on earth as well. Yung palang crown na pangako ng ating mahal na Panginoon, nandito pa tayo sa ibabang lupa, ipagkakaloob na rin sa atin. Hallelujah. Ang paglilingkod sa kapwa
ay parehong malaking pakinabang at responsibilidad. Dapat nating pag-isipan ng may panalangin ang ating adikain upang matiyak ang ating layunin ay luwalhatiin ang mahal na Panginoon. Kapag ikay mihingin o may kailangan kang gawin, isang guni mo muna sa ating mahal na Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, hindi mo dapat hindi mabilisan. Kinakailangan, hayaan mo ang mahal na Panginoon ay kumilos. Pag nangyayari yun, binibigay mo lang lahat ang iyong sarili sa Kanya. At bibigyan ka 100%, mangungusap sa iyo, mahal na Panginoon, kung paano ang dapat mong gawin at magawa mo na may tagumpay ang magagawa at hindi ka mawawala sa Kanyang kalooban. Hallelujah. Basahin po natin ang ating next verse, Luke chapter 14, verses 12 to 14. Luke 14:12 to 14. Then said he also to him that bade him, When thou makest a dinner or a supper, call not thy friends nor thy brethren, neither thy kinsmen, nor thy rich neighbors, lest they also bid thee again. A recompense be made thee. But when thou makest a feast, call the poor, the maimed, the lame, the blind, and thou shalt be blessed, for they cannot recompense thee, for thou shalt be recompensed at the resurrection of the just. Amen. Lucas talatang 14, versikulo 12 hanggang 14. At sinabi rin naman niya sa naganyaya sa kanya, pagka naghahanda ka ng isang tanghalian o isang hapunan, ay huwag mong tawagin ang iyong mga kaibigan, ni ang iyong mga kapatid, ni ang iyong mga kamag-anak, ni ang mayayamang kapitbahay, baka ikaw naman ang kanilang muling paganyahan at gantihan ka. 13. Datapwat kung maghahanda ka, ay anyahan mo ang mga dukha, mga pingkaw, ang mga pilay, ang mga bulag. 14. At magiging mapalad ka sapagkat wala silang sukat ikaganti sa iyo, sapagkat gagantihin sa iyo sa pagkabuhay na maguli ng mga ganap. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating salita natin mga God bless you po, beloved preacher, for reading the holy word of our loving God. Napakagandang talata na dapat nating maunaw at maintindihan. Kasi ang nangyayari, kaya tayo tumutulong sa ating kapwa, ay para pag tayo na kailangan, tayo matulungan din. Mali! Tayo tumutulong sa ating kapwa dahil yun ang utos ng ating mahal na Panginoon. Ibigin mo ang iyong kapwa na katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kung halimbawa may problema ang iyong kaibigan o kahit sino at lumapit sa iyo, o kahit hindi at nakita mo na meron siyang ganong klaseng problema, tulungan mo na hindi ka maghihingi ng kapalit at doon nalulugod ang ating mahal. Bakit? Dahil inilikha rin ng ating mahal din yun ng ating mahal na Panginoon at nais din yun ng mahal na Panginoon na siya'y maligtas. Kasi kapag tinulungan mo isang tao na hindi manahingi sa'yo ng tulong, ay tulungan mo, doon niya makikilala, bakit ganoon? Tinulungan na, makikilala niya ang ating mahal na Panginoon. Makikita sa buhay mo na talagang mahal mo ang iyong kapwa. At yun ang pangalawang utos ng ating mahal na Panginoon. Na kailan tayo gagawa ng mabuti sa ating kapwa dahil para tayo may pakinabangin. Ang kinakailangan, makinabang sila sa atin. Sabi pa nga ng mahal na Panginoon, ibigin mo ang iyong kaaway. Gawan mo na magaling ang iyong kaaway. Ipanalangin mo ang iyong kaaway. Mahirap gawin yun. Pero yun ang utos naman. Kaya kailangan natin sundin. Yung kaunting galit, hinanakit sa puso mo, huwag natin gagawin yun. Bawal din yun. Pag ikaw din may galit sa puso mo at may hinanakit sa puso, ay para ang daan, para ang si Satanas ay makapasok muli sa iyo at mawala ka sa banal na gawain. Ay pag nawala ka sa banal na gawain, kapag hindi ka nakakasunod sa utos ng ating mahal na Panginoon, saan ang punta mo? Ang sabi nga ni Satanas, akin yan, huwag mo nang pakialaman yan. Ganon. Gusto ba natin na tayo nakakilala ng katotohanan? Nakakilala na tayo ng tamang lugar ng ating pagdadausan ng pananampalataya? Ay kakawala pa kayo dahil sa mga kaunting pagsubok, sa dahil pong problema. Alalahanin lamang ninyo na ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa bawat isa sa inyo. Kung wala na sa iyo ang Espiritu ng Diyos, hindi ka na makakasunod ng tama sa kautusan ng ating mahal na Panginoon. Dahil nadaya ka na ng kaaway ng Diyos. Yung hindi pagdalo ng regular, ay nakakapasok din dyan. Ang gagawa ng problema o kung ano pa man sa iyong buhay para ikaw ay mawala ng tiwala.
Maraming ganyan. Pag ikay may problema, kapag ikay walang pera, pumunta ka dito. Katulad na nangyari kay Ferrer. Nung wala na siyang kapera-pera, magpapakamatay. Nakakinig siya ng salita ng Diyos tungkol sa pangangaral. Na wala naman sa may ibibigay na pera. Sabi nga kahit 100 piso wala sa bulsa. Ang ginawa niya, kinuha niya ang kanyang college ring, kinuha niya ang kanyang relo at sa kanyang kwitas sa niyang kinaloob. Tayo ano nangyari? Na-solve ang kanyang problema sa pera. At hindi lamang yun, kasi hindi makapagtrabaho dahil sa makapunta sa abroad, ay dahil sa may sakit sa puso. Walang tumanggap. May utang, binayaran. Ang binayad pa bigay lang ng kapwa-tao. Hindi niya kilala. Tapos nung bayaran kanya may utang niya 50,000, 25,000 lang ang kinuha niya, ibigay niya, ay yung darula, huwag niyang bayaran. At hindi lamang pa yun, nagkaroon siya ng trabaho. At saka lately, noong siya ay nagtatrabaho na, di nakita nga, wala na pala. Pinagaling na rin yung kanyang sakit sa puso. At napalipat siya sa TESDA. Kung di ako nagkakamali, boss siya ng Tesla ba yan? Tesla sa somewhere sa North. Kung di ako nagkakamali. Ganyan magpala, mahal na Panginoon, kapag ibinigay mo lahat sa Kanya, pagpapakamatay na, pero nakakilala ng mahal na Panginoon, pinagpala siya, utay-utay na pinagpala. At ngayon, kita mo ang pananampalataya ng taong yan. Binuksan ng mahal na Panginoon ang kanyang puso at isipan. Dahil kilala antimano siya ng Diyos. Meron siyang pusong makadiyos. Siya isa sa mga pinili ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. God's words makes exciting promises for those who walk in His way. Some of these blessings are available here on earth. Katulad ng fulfillment, joy, and good favor. Others will be bestowed in heaven, or will be given in heaven. As believers, we are clothed in righteousness through Jesus' blood and never need to fear God's judgment. Hindi dapat natin katakutan dahil hindi tayo kasama sa husgahan ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi nga po sa Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walks not after the flesh, but after the Spirit. Kasi ang alam ng iba, pag daw ikaw ay tinanggap mo, mahal na Panginoon, ay ikaw ay, saved. Lahat ng you are permanently saved. Pero hindi nila binasa yung kasunod na talata na we must walk not after the flesh, but after the Spirit. Ano yung we should not walk after the flesh? Ay di kung ano ang nasa na yung laman yun ang gagawin mo. Kung ano ang iniutos sa ng banal na Espiritu na ipakikita sa iyo sa pamamagitan ng kanyang banal na kasulatan, and even mag-uusap ang mahal na Panginoon pag talagang ikaw ay nakikipag-ugnayan sa Kanya ng todo-todo. Yung ikaw ay nakikipag one-on-one sa ating mahal na Panginoon. Sasabihin sa iyo ng mahal na Panginoon kung ano ang dapat mong gawin. Ganyan kayo pinagpala, ganyan kayo kalakas sa ating mahal na Panginoon. Kung gagawin lamang natin lahat ang pinag-uutos ng ating mahal na Panginoon. Kung isabubuhay lamang natin lahat ang kanyang mga pinag-uutos, wala tayong iitsapera. Lahat susundin natin kung gusto mo ng buhay na walang hanggan. Hallelujah, praise the Lord. To help us understand about these benefits, Scripture describes 4 crowns. Ito na. Upang matulungan tayo maunawaan, ang tungkol sa mga benepisyo, pagpapalang ito, inilalarawan ng banal na kasulatan ang 4 na korona. Ano po ba itong 4 na korona? Ang una po, the first, which is called incorruptible, is given to those whose great desire is to walk obediently before God. Ang una na tinatawag na hindi nasisira ay ibinibigay sa mga may dakila o malaking hangarin na lumalakad, na sumusunod sa harapan ng ating mahal na Panginoon. So, yun po ang key para po tayo ay magkaroon ng incorruptible crown. Ang lagi kang susunod sa ating mahal na Panginoon. Pakibasa po natin ang 1 Peter 1:23. From the book of 1 Peter, chapter 1, verse 23. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. Amen. Amen. Unang Pedro talatang 1, versikulo 23. Yamang ipinanganak kayo muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay
at namamalagi. Amen. Amen. Purihin po malang salita natin mga Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ito po, isa pong talata na sabi nga po, kung tayo susunod at tatalima sa ating mahal na Panginoon, tayo po ay lalakad sa kanyang daan. Ano po yung daan ng ating mahal na Panginoon? Ay di yung kanyang salita, ating ipamumuhay, yun ang ating lalakaran habang tayo nandito sa ibabaw ng lupa. At yung mga biyayang iyan na pinangako na matatanggap mo pag dumating ka sa kanyang kaharian sa langit, ay matatanggap din natin dito tulad ng katuparan ng ating mga pangarap na naayon sa kalooban ng ating mga Panginoon, katuparan o sagot sa ating mga panalangin, yan po ay kagalakan at yung mga pabor na nagbubuhat sa ating mahal na Panginoon. Maraming pabor tayo nakukuha sa ating mahal na Panginoon na hindi natin nalalaman na pabor na pala yun. Yung hindi ka, naalala ko isang pabor, dito nakaraang pandemic, yung bilabid ko, nagkaroon siya, nasa loob sila ng isang bathroom. Dito, ayun pa na isang kapatiran ni may COVID. Ay di dapat mahaw, hindi siya nahawahan. Tapos, yung gawain, dire-diretso, hindi natigil. Yung mga ibang gawain doon sa lugar namin, sa Riverside, na tumigil, ay hanggang kayo wala silang gawain. Pero tayo hindi tumigil. Kahit dumating kami, tatatlo lang kami dito, tuloy ang gawain. Doon nalulugod ang ating sabi, may huhulihin pulis at kabawal. Ay, hindi kami nakikita ng pulis. Dire-diretso. Pag labas ko dito, dire-diretso. Ang kasarap mag-drive sa freeway dahil walang sasakyan. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Kaya po, at talaga sa bahay, alang kapisan namin yung mother ko, dalawa kong kapatid. Sa amin dalawa. Yun, lahat nagkaroon ng COVID. Kami dalawa ni Tessie, hindi tinalaban ng COVID. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Wala akong pinasasalamatan, kundi doon ko nakita na kapag ikay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, hindi kailanman pababayaan. Sabi nga po sa banal na kasulatan, na hindi daw, kahit ano daw, salot, ay hindi pwedeng makalapit sa iyo. Dahil magpapadala raw siya ng anghel para ikaw ay tulungang gabayan, para huwag kang magkaroon ng salot sa iyong katawan. Totoo po pala yun. Na kapag talagang tunay na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, walang sakit na dadapo sa iyo. Subalit kung pababayaan mo, kinakailangan din meron kang control. Hindi po pwede yung pag nagustuhan mo yung isang pagkain, kahit masama, bawal, kain ka ng kain. Aba, hindi maganda yon. Kasi yun ay glutamine. Ang glutamine ay kasalanan din sa ating mahal na Panginoon. Kumain tayo ng sapat. Tumain tayo ng tama. Hindi pagkakakita mo ng pagkain, tira ka ng tira. Kain ka ng kain. Sa bagay, masarap kumain. Pero subukan mo kayo mag-fasting. Mawawala yung gana mo doon. Pero pagkatapos mo mag-fasting, magkakaroon ka ng kaunting gana. Kakain ka ng kakain. Pero kukontrolin mo yon. May kapatiran tayo na kaya namatay, gawa ng fasting. Hindi niya alam ang gagawin, nag-fasting. Pagkatapos ng fasting, kumain ng marami. Yung yari, nag-bloat siya. Pagka gano'n ang gagawin ninyo, at kayo nag-fasting, at medyo napasarap ng kain, at medyo masama yung paramdam, wala kayong gagawin doon, kundi kayo magpuri. Magsasayaw kayo, magpuri. Gano'n ang gagawin nyo. Pero pag hindi nyo ginawa yon, delikado ang buhay nyo. Kasi if yung umaangat yung kinain mo, pumunta sa utak. Pagdating sa utak, yari ka. Hallelujah. Purihin po. Pero sa ating tunay na mananampalataya, at alam natin gagawin, purihin ang ating mahal na Panginoon. Pagpapalain ka pa ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At ang pangalawang corona ay yung crown of life. Crown of life granted to believers who stand firm enduring trials without giving up or losing heart. Ang korona ng buhay ay pinagkakaloob sa mga mananampalataya na matatag na nananindigan, nagtitiis ng mga pagsubok ng hindi sumusuko o nawawala ng puso. Yun po, kahit tayo dumaan sa ating mga pagsubok, kahit na anong klaseng pagsubok lamang yan. Nasa sa iyo ang mahal na Panginoon, malalampasan mo yan. Ginagawa yan ng ating mahal na Panginoon para tayo ay hilaw na ginto na tayo sinusunog upang tayo po ay kuminang. Tinatanggal yung ating mga impurities. Kasi pag ikaw yung mga problema na hindi mo makayanan at ikaw lumapit sa mahal na Panginoon, ikaw ay nagkakaroon ng talagang one-on-one relation sa ating mahal na Panginoon. Dahil binibigay mo sa Kanya at ikaw ay tutulungan. Ikaw ay pagagaling o lulutasin ang iyong mga problema. Basahin po natin ang James 1:12. Sundan po natin Revelation 2:10. From the book of James, chapter 1,
verse 12. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord had promised to them that love him. Amen. From the book of Revelation, 2:10. chapter 2, verse 10. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Amen. Purihin po ang ating mahal. Ang sulat ni Santiago talatang 1, versikulo 12. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Amen. Dito naman po sa Apokalipsis talatang 2, versikulo 10. Huwag mong katakutan ang mga bagay na inyong malapit ng tiisin. Narito, malapit ng ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Amen. Amen. Purihin po, mananasalita natin mga panahon. God bless you po, beloved preachers, for reading the holy word of our loving God. Hallelujah. Praise the Lord. Crown of life ang ibibigay sa atin ng ating mga Panginoon. At ang susunod po ay crown of righteousness. Ito ay it is bestowed upon those who long for Christ appearing and live godly lives through Him. Basahin po natin ang 2 Timothy 4:8. Ang purona ng katuwiran ay pinagkakalob sa mga taong nananabik sa pagpapakita ng mahal na Panginoon at namumuhay na makadiyos sa pamamagitan ng mahal na Panginoon. Purihin po ang ating mga hallelujah. 2 Timothy 4, verse 8. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. Kay Timoteo talatang 4, versikulo 8. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kaunting pakinabang, ngunit ang kabanalan sa lahat ng mga bagay ay pakikinabangan. Unang ka Timoteo talatang 4, versikulo 8. Buhat ngayon. 8. Sapagkat sa pagsasanay ng katawan ay may kakaunting pakinabang. 2 Timothy 4:8. Pangalawang Timoteo talatang 4. Kapitulo 4. 4, talatang 8. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga nakahangad sa kanyang pagpapakita. Amen. Purihin po madalang salita ng ating mga. Yun lamang pong bibigyan ng crown of righteousness, yung naghahangad na makita ang ating mahal na Panginoon. Siyempre, pagka pinamumuhay mo ang kanyang banal na salita, ay makikita kayo ng ating mga sa tamang panahon. Hallelujah. Praise the Lord. Kapag yung ating hirap na buhay ay kinuha na ng ating malawan, siyang sasalubong sa iyo, welcome, well done, nasabihin sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Subalit, kung wala kang relasyon, kung hindi mo pinamuhay ang salita ng ating mahal na Panginoon, at ibang katuruan ang iyong nasa puso at isipan, hindi kayo magpapangitan ng ating mahal na Panginoon. Dapat, sabi nga, ating ibigin ang ating Diyos ng buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa, at buong lakas. Paano mo mapapatunayan na iniibig mo ang ating mahal na Panginoon?
Dapat, sabi nga ng mahal na Panginoon, if you love me, keep my commandments. Kung ako yung iniibig, susunod ka sa aking mga kautusan. And what in the word does this word righteousness mean? Ano bang ibig sabihin ng righteousness? Righteousness is a relationship and a lifestyle. Ano ba yung lifestyle? It is a way of life. Paraan ng pamumuhay. Kinakailangan ipamuhay natin ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon, sundin ang kanyang kalooban. Hallelujah. At yun nga po, ikaw ay magiging tama at magiging righteous ka sa harap ng ating mahal. Righteousness simply means being right with our God. In Romans 1:17, it says, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Sapagkat dito, ang katuwiran ng Diyos ay mahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya na nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya po lahat, nakagawin natin, lagi, hindi ka nagdududa. Alam na, ang iyong dinulog sa ating malapon ay kanyang sasagutin at ikaw ay kanyang tutulungan kapag ikaw may pananampalataya. At ang iyong hinihingi ay naayon sa kanyang kalooban. Subalit kung hihingi ng mga bagay na makasasama sa iyo, ay hindi niya pagkakaloob sa iyo. 100% hindi niya gagawin. Dahil mahal na mahal ka ng ating malapon, ayaw na ikay mapapahiwalay sa kanya. Hallelujah, praise the Lord. Subalit, hindi ibig sabihin na hindi tayo binigyan ng choice. Binibigyan tayo ng choice ng ating malapon. Kapag ginawa mo ang kanyang kalooban, sa kanya ka. Pag hindi mo ginawa ang kanyang kalooban, hindi ka sa kanya, ay kanino ka? Ang sabi ni Satanas ay, oy, akin yun, huwag mong pakikialman. So, alin ang pipiliin natin? Pero 100% ang pipiliin nyo ay langit, heaven with our Lord Jesus Christ. Dahil pinananan kayong lahat ng banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. The Bible says in Romans 1:17, the good news show how God makes people right with Himself. The good news is that God made us right with Himself through His death as a payment of our sin. Because our dearest Jesus' death, we can have a personal relationship with God. Dahil sinabi dito, kapag tinanggap natin ang ating mahal na Panginoon bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas, at ikay nanampalataya at niniwala sa Kanya, ikaw ay may karapatang tawaging anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay yung sumusunod sa kautusan ng ating yung pinamumuhay ang kautusan ng ating Panginoong Hesukristo. Yon ang tunay na anak ng Diyos. Subalit kung hindi mo susundin, hindi ka anak ng Diyos. Umaring dati kay anak na kayo naging suwail. Ay ang mga suwail, isang pumupunta, ay dito sa kaaway ng Diyos. Kaya kinakailangan, hingin natin, oras-oras sa ating mga tayo po ay huwag mawalay sa Kanya, bigyan tayo ng puso na laging tatalima at susunod sa Kanyang mga utos. Lagi niya tayong gabayan at patnubayan. Ang gawin natin ay ang tama, tama sa Kanyang harapan. Hallelujah, praise the Lord. Ano ang tama? Ay yung Kanyang salita sa banal. Kaya napakahalaga ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Kahit na tayo nakakakinig ng mga ganitong mga preaching o mga naghahayag ng banal na salita ng ating malapan, kinakailangan ikaw mismo mag-isa ka. Kakusapin ka ng ating malapan habang binabasa mo ang banal na kasulatan. Hallelujah, praise the Lord. Righteousness is also a lifestyle. It means living right as God intends. The Bible says in 1 John 2:29, if you know that He is righteous, you know that everyone that doeth righteousness is born of Him. Hallelujah, praise the Lord. Kapag daw po tayo ay alam natin na ang Diyos ay katuwiran at alam natin na kung ating gagawin na lahat ng ating kautusan natin, tayo daw po ay tatawaging makatuwiran at tayo po ay ipinanganak niya. Na tayo po, nung ating tanggapin ang ating, tayo pinanganap na uli. Nung ating tanggapin ang ating bilang Diyos sa sariling tagapagligtas at tagapabautismo tayo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, tayo po ay ipinanganak na muli. Ipinanganak sa Espiritu upang mamuhay na kasama ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamahal na Panginoon. At ang pang-apat po na corona ay a crown of glory to those who share His word with others. And as the Bible tells us, we will be owed by Jesus' glory and honored
just to lay our crown at His feet. Ang pang-apat, ibibigay ng Diyos ang korona ng kaluwalhatian sa mga ito na nagbabahagi ng kanyang salita sa iba. At gaya ng sinasabi ng mga banal na kasulatan, hahanga tayo sa kaluwalhatian ng ating mahal na Panginoon. Magtataka tayo sa kaluwalhatian ng mahal na Panginoon kapag tayo po ay nakakapagdala ng kaluluwa o nakakapagsabi ng banal na kasulatan, sesira natin ng ating mga kaibigan o kasama hindi nakakala sa mahal na Panginoon at tatanggap siya. Dito po nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Sinabi, kapag hindi nakapagdala ng isang makasalanan sa harapan ng ating mahal na Panginoon, ikaw ay pagpapalain. Lahat ng kasalanan mo at kasalanan niya, maraming kasalanan ang mapapatawad. Sinabi po yan sa banal na kasulatan. Hallelujah, praise the Lord. At basahin po natin yung ating pong last two verse, 1 Peter 5:4 and Proverbs 16:31. From the book of 1 Peter chapter 5 verse 4. And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Amen. From the book of Proverbs chapter 16 verse 31. The hoary head is a crown of glory, if it be found in the way of righteousness. Amen. Ang unang sulat ni Pedro, talatang 5, versikulong 4. At pagkahayag ng Pangulong Pastor ay magsisitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kawalatian. Dito naman po sa mga kawikaan, talatang 16, versikulo 31. Ang ulong may uban ay putong ng kawalatian, masusumpungan sa daan ng katuwiran. Amen. Amen. Purihin po ang madalas salita ng ating mahal na Panginoon. God bless you po, beloved preacher, for reading the Holy Word of God. Minsan po natin palakpakan po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Kristo. Hallelujah. Praise po rin po ang ating mahal na Panginoon. Ano po ba yung ulong may uban? Ay di yung katulad namin nagpuputi na ang buhok. Na ito daw po ay putong ng kaluwalhatian kung ang pagkaputi ng buhok mo ay ginagamit mo sa paglilingkod ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Subalit, mapumuti nga ang buhok mo o matanda ka na, subalit wala kang relasyon sa ating mahal na Panginoon, ay hindi ka mabibigyan ng putong ng kaluwalhatian. Heaven offers all believers the joy of unending communion with the Lord. Thankfully, though we don't have to wait to enjoy His presence, whoever trusts in Jesus is indwelled by the Holy Spirit and has His companionship and guidance for the remainder of life on earth. Won't we put our faith in the Savior and accept God's remarkable gift? Sabi nga po sa Revelation 3:11, Behold, I come quickly. Hold that fast with thou hast, that no man take thy crown. Ako'y dumarating na madali. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sinuman ang iyong putong. Ano pa ba yung ating panghahawakan? Ay yung ating pananampalataya at paniniwala at paggawa at pagtalima sa kautusan at pagiging makatwiran. Huwag nating pagtibayan daw po natin ang paghawak dito dahil para ito ay makuha pa ng sino man yung ating putong. Hallelujah, praise. Ang langit ay nag-aalok sa lahat ng mananampalataya ng kagalakan ng walang katapusang pakikipag-isa sa mahal na Panginoon. Sa kabutihang palad, hindi natin kailangan maghintay upang tamasahin ang kanyang presensya. Sino man nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon ay tinatahanan ng banal na Espiritu ng Diyos. At siya ay kanyang kasama at patnubay sa natitirang bahagi ng buhay sa lupa. Hindi ba natin ilalagay ang ating pananampalataya sa tagapagligtas at tatanggapin ang kahanga-hanga o mahahalagang regalong ng Diyos? Ano ba itong mahalagang regalong ito? Incorruptible crown, yung hindi nasisira, crown of life, putong ng buhay, crown of righteousness, putong ng katuwiran, and crown of glory, putong ng kaluwalhatian. Yan po ang ating akala ko bawat isa ay pag ikaw pala gumagawa ng kabutihan sa Diyos, ipinamumuhay mo ang kanyang banal na salita, ikaw pala, yung apat na
putong na yun, ipagkakaloob sa inyo, mahal na Panginoon, kapag siya ay nakipagkita sa iyo at kayo nakipagkita ka sa ating Panginoon. Atin na pong awitan ng isang makalangit na awitin po ang ating mahal na Panginoon, at sana po ang ating pong Bible study ay magbukas sa ating mga puso at isipan na wala tayong dapat adjikain o maging layon sa ibabaw ng lupa, kundi ating mapaluguran ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng pagtalima at pagsunod sa kanyang mga utos. Wala tayong hindi susundin o sundin lahat. Humingi ng gabay at patnubay, tulong sa ating mahal na Panginoon, at ikaw siguradong kanyang tutulungan. Kapag ang hiningi mo sa ating mahal na Panginoon, ikay gabay at patnubayan, bigyan ka ng katuwiran, bigyan ka ng puso na laging tatalima sa kanyang banal, sigurado tutulungan kanya dahil mahal na mahal ka ng ating mahal na Panginoon. Savior of my soul, I can find you through my darkest moment. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you, the storm raging sea. Faithful, you're my God.